Ang program ng gobyerno, lalo-lalo si Secretariat, meron silang program na magkuhan ng mga bagong seed grower. Ngayon nga mayroon nagtitraining sa sa PhilRice na bago, 155 farmers yung bago. Maliban lang dun sa dati na 120. Ngayon na yung may dagdag na yon, sigurado na yung kailangan na binhi ng Tarlac, so sobra pa yon. At saka yung iba pwedeng may contribute sa nangangailangan na probinsya dito sa Region 3. Ngunit ang higit na inaabangan ng lahat ay ang Phase 2 ng Balog-Balog Multipurpose Project, ang high dam na nakatakdang itayo sa bayan ng San Jose, Tarlac. Ayon sa mga magsasakang Tarlacenyo, ilang dekada na nila itong hinihintay. Ito nilang tiyak na mag-aangat ng kanilang pamumuhay sa pangmatagalang panahon. Dito sa site na ito, dyan itatayo yung Balog-Balog High Dam na kung saan gagawa tayo ng mahigit kumulang 113 meters ang taas at 1.4 kilometers ang haba na dam upang magkaroon tayo ng isang malaking reservoir sa taas, mga 2,004 hectares ang reservoir na makapag-iimbak naman ng mga 625 million cubic meters of water. Tamang-tama ito upang makapagpatubig ng humigit kumulang 40,000 hectares sa iba't ibang bayan ng lalawigan ng Tarlac at upang magamit na rin sa pag-generate ng hydroelectric energy na may yung ating disenyo na abutin sa 33 megawatts. Ang Balog-Balog will serve about 26,000 additional hectares of land. So not only will that add yung irrigation potential ng wet crop, but also yung first crop mas lalo magiging productive. So ang karagdagan nito will be very beneficial not only for Tarlac but also for the whole country. Matagal nang hinihintay yan eh. Nung panahon pa ni Presidente Marcos yan, inumpisahan hanggang ngayon hindi pa natatapos. Ngayon at i-revive yung pagkatapos yan, sigurado yan na maraming masisiyahan ng mga farmers. Kung ikukumpara mo doon sa percentage ng irrigable area, ay ng irrigated area versus irrigable area, nasa 39% pa lang ang Tarlac. Pero kung yung Balog-Balog Multipurpose Dam ay magagawa, palagay ko kunti na lang yung magiging differential ng irrigable sa irrigated area. Dahil alam naman natin na yung Balog-Balog ay halos magpapatubig ng 40,000 hectares yan. At kung yan magagawa natin sa lalong madaling panahon, palagay ko yung programa natin dito sa Tarlac ay madali natin matutupad. Tinatayang aabot sa 120 to 190% ang itataas ng ani ng mga magsasaka oras na matapos ang Balog-Balog High Dam and Reservoir. Akyat din mula sa 95,850 metric tons to 297,000 metric tons ang rice production sa buong lalawigan kada taon. Kaya't ang nananatiling hiling ng mga Tarlacenyo, pasilidades para mapatubigan lahat yung mga tiwangwang na lupa. Dahil kasi kung wala naman yung proyekto ng Balog-Balog na magpapadaloy ng tubig, wala rin po ngayon. Kailangan po natin ipursige na makonstruct yung Balog-Balog Dam. Yun po sanang sapat na patubig, yung pinakamalaking high dam na nakaprograma, yung Balog-Balog, yun po ang sana matapos na yun para yung pang ibang mga kababayan namin o kasamahan naming magsasaka makapagpatubig ng masagana at makaani ng masagana para sa kanilang kabuhayan, para umunlad po ang mga magsasaka. This is a very vital agricultural project that we prioritize. Yun nga lang, because of its magnitude, alam natin na hindi ganun-ganun kadali. But despite the fact the national government under the Gloria administration continues to support the funding of the component projects of the irrigation administration for this project. We just have to continue supporting NIA. Itong Balog-Balog project, palagay ko talagang very commendable and we really need that Balog-Balog for the farmers. And under the leadership of Dr. Vic Mudo, ang project manager,
Palagay ko, in place na po lahat yan. Nakasulat na po lahat po yan. Ang kinakailangan na lang po natin is the funding. So, yun po ang hiling ng ating mga Tarlakenyo, Tarlac City at ang sambayan ng Tarlakenyo din, na sana ho ay, alam naman po natin sa laki ng problema din po ng gobyerno nasyonal, hindi po mailalaan lahat, pero at least sana ho mabigyan ng pansin po ito because etong balog-balog na ito, panahon pa ni yumaong Senador Ninoy Aquino na talagang inisip niya na dapat magkaroon ng ganito upang mabigyan ng magandang kabuhayan ang ating mga magsasaka. So, naniniwala ho kami na sa NIA ay magkakaroon po ng magandang resulta ang kabuhayan, higit lalo na sa Tarlac City na kung saan karamihan po ng ating kabuhayan po dito ng ating mga magsasaka ay agrikultura. Nais po nating pasalamatan ang kagalang-galang na Pangulo Gloria Macapagal Arroyo at ang ating kagalang-galang na kalihim Arthur C. Yap sa kanilang malakas na pagsusulong para sa pagtatapos ng Balog-Balog Multipurpose Project. Gusto rin po nating pasalamatan ang lahat ng local executives dahil sila po mismo ang nagtutulak sa atin upang isagawa ang proyektong ito. Naniniwala po tayo na pag ang Balog-Balog Project ay natapos, lalo tayo nakakatsak na magiging masagana ang anid hindi lang dito sa lalawigan ng Tarlac, kundi pati sa mga karatig na lalawigan. At bukod dito, ay atin po mabibigyan ng solusyon ang iba pang pangangailangan ng lalawigan katulad ng flood control, katulad ng kuryente, tourism, pangisdaan at marami pang iba. Irigasyon, buhay ng agrikultura, kabuhayan at kinabukasan ng mga magsasaka.